Inalis ni Yona ang kanyang aura at sa isip ay sinabing muntik na siyang mahuli. Nakakita siya ng isang batang lalaki na mukhang si Jean na gumagala sa lungsod. Kung sakali, sinundan niya ito. Ipinikit ng babae ang kanyang mga mata. Natutuwa siyang makita ang Bradamante. Naupo si Jean sa kama. Sinusubukan niyang intindihin kung nagkakamali ba siya. Ang kanyang kapatid na nakabitin sa kisame ay napansin na masyado siyang maingat. Bagaman sa lungsod na ito ay dapat kang mag-ingat. Nanlaki ang mga mata ni Yona. Lumipat siya sa kanyang kapatid sa isang iglap. Agad na lumingon ang bida sa kanyang ulo. Pero nang lumingon siya ng tuluyan, nawala si Yona. Nakatayo ang babae sa harap niya. Naisip niya na naramdaman lang ng mas bata ang kanyang presensya. Ang mata ng kanyang isip ay kalahati pa lamang na nakabukas, pero nakamit niya ito sa murang edad. Nagagalak at lumipat sa likod ng kanyang kapatid, sinabi ni Yona sa kanyang sarili na sinasanay niya ng mabuti ang bata. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Inaasahan niyang makipaglaro sa mas bata at gawin itong pinakamalakas. Pagkaraan ng 4 na araw, kumunat ang noo ng lalaki at sinabi sa bida na gusto niyang umalis ang bata. Si Jean, na nakaupo sa tapat niya, ay nagtanong kung kailangan ba siyang bayaran. Ipinaalala sa kanya ng lalaki na hindi ito tumatanggap ng pera. Ipinikit ang kanyang mga mata na ang dahilan ng kanyang pagpapatapon ay simple, naisip niya na hindi niya ito mapapatay. Kaya, inamin niya ang kanyang pagkatalo. Hindi gumalaw ang bida, tumingin sa lalaki na nagsabi na nang makita niya ito na may dalang name Aimless Pash, agad niyang naisip na siya ang tagapagmana ng ilang sikat na paaralan ng martial arts na nakarating sa malaking taas. Kumunat ang noo ng mamamatay tao at sinabing hindi niya akalain na ganoon siya kagaling. Wala siyang nahanap na kahit isang mahinang punto. Kaya, inamin niya na hindi siya nasa antas para patayin ito. Painingkit lang ng ating bida ang kanyang mga mata sa kanyang mga salita. Nag-iipon siya ng impormasyon sa nakalipas na 4 na araw at nag-iingat dahil sa kakaibang pakiramdam. Kaya, hindi nakahanap ng kahinaan ng mamamatay tao. Ipinatong ang kanyang kamay sa mesa, sinabi ng mamamatay tao na ang katotohanan na hindi niya napatay ang kanyang bisita ay isang hindi kapani-paniwalang pagkakamali at kailangan pa siyang sertipikahan para sa isang promosyon. Kaya, hinihiling niya rito na umalis na dahil sumuko na siya. Pinag-cruise ang kanyang mga braso sa kanyang mga balikat, sinabi niya na hindi siya nakasulong sa loob ng ilang oras. Pero salamat sa kanya, naisip niya ang isang bagay. Paghawak sa pinto, sinabi niya na bibigyan niya ito ng payo, lalo na kapag nagsimula siyang lumaban sa mga mamamatay tao, dapat niyang ituring silang mga mages o swindlers. Tumayo ang bida at sinabi ng lalaki na sa sandaling umalis siya sa bahay, makakatagpo niya ang parehong uri ng mga tao. Nang lumapit ang lalaki sa kanya, hiniling niya sa kanya ang swerte. Hinawakan ng ating bida ang mga hawakan ng pinto. Hindi niya lubos na naintindihan kung bakit siya binigyan ng payo. Nang lumabas ang lalaki, nakakita siya ng maraming patibong sa harap niya. Tumingin sa kanila, naisip niya na may naglagay ng mga ito para sa kanya. Kumunat ang noo ng bida at pagkatapos ay naintindihan niya kung bakit siya binigyan ng payo. Ang isa sa mga mamamatay tao ay lumitaw sa itaas ng bida. Nagbabaril ito ng dart. Mabilis na lumingon si Jean at itinaboy ang patama. Nawala ang figure ng mamamatay tao. Hinabol siya ng bida. 3 mamamatay tao na ang naghihintay sa kanya sa bubong. Ang isa sa kanila ay hinayla ang mga linya. Agad na tumalon ang mga patibong sa hangin. Sumugod sila patungo sa lalaki sa napakabilis na bilis. Hinayla ng ating bida ang kanyang espada mula sa kaluban nito. Tinamaan niya ang mga bakal na sinulid. Tumingin ang bida sa kanyang espada sa gulat. Itinali ng mga patibong ang kanyang espada. Naglabas ng dagger ang mamamatay tao, habang sinasabing wala nang magagawa sa espadang ito ngayon. 2 mamamatay tao ang tumalon mismo sa lalaki. Inindayog ng ating bida ang kanyang espada at tinamaan ang kanilang mga mukha. Lumipad ang kanilang mga katawan lampas sa kanilang kasamahan. Labis na pinagpapawisan ang mamamatay tao dahil sa takot. Nang nasa harap na mismo ng ating bida, sumigaw ang mamamatay tao, habang sinasabing sumusuko na siya. Isang malakas na patama ang bumasag sa bubong ng lalaki. Bumagsak ang mga patibong sa sahig. Nakatayo ang bida sa gitna ng mga guho. Sinalo ng lalaki ang bag. Itinapon sa kanya ng ating bida ang mga gintong barya at sinabing hindi siya sanay na may utang sa isang tao.
Tumingin sa mga katawan ng mga advanced cadet, sinabi ng lalaki na pinahira niya sila ng husto. Lumabas na maaari na niyang kalimutan ang katayuan ng isang average cadet. Ibinalik ng ating bida ang espada sa kaluban nito. Lumingon, nagpaalam siya sa lalaki. Maya-maya, lumabas ang lalaki. Isang arrow ang sumugod patungo sa kanya. Agad na itinaas ang kaluban ng espada. Itinaboy ng bida ang arrow gamit ang kanyang espada. Tumingin sa lason sa dulo ng arrow, sinabi niya na kung sino man iyon, sobra na ito. Kumunat ang noo ng lalaki. Isang malaking bilang ng mga arrow ang bumagsak mismo sa kanya. Tumalon si Jin, habang iniwasan ang mga arrow. Habang nasa hangin, sinabi niya na wala siyang ideya kung gaano karaming tao ang dumarating para patayin siya. Bigla na lang sumugod ang mga mamamatay tao patungo sa kanya mula sa lahat ng apat na panig. Nagngit-ngit ang mga ngipin ng ating bida. Umiikot ang kanyang kapa. Sa isang matalim na pagliko, nagawa ng bida na tamaan ang bawat kadet. Maya-maya, lumapag siya kasama ang mga katawan ng mga lalaki. Lumubog ang buhangin sa ilalim ng kanyang paa. Mabilis na tumakbo ang bida pas-ulong, habang iniwasan ang mga arrow. Ang mga arrow ay sumunod sa lalaki na parang ulan. Involuntaryong lumingon si Jean sa likod niya. Si Yona, na nakaupo sa bubong ng pinakamataas na gusali, ay tumawa, habang pinapanood ang lahat. Habang nakangiti, sinabi niya na ang kanyang kapatid ay tumugon sa kanyang mga inaasahan. Mas mabilis itong makakabagay kaysa sa inakala niya. Hindi para sa wala na tumatakbo siya sa paligid niya sa loob ng 4 na araw. Tumingin sa kanyang kapatid na tumatakbo sa ibaba, sinabi niya rito na maging mapagpasensya dahil sa loob ng 1 linggo ay magbubukas ng tuluyan ang mata ng kanyang isip. Sinabi niya na kung biglang lumabas na mas mahina siya kaysa sa inakala niya at namatay sa proseso, magiging malungkot ito. Malawak na ngumiti muli, sinabi niya na malulungkot siya, pero iyon ang magiging kapalaran dahil ang kamatayan sa panahon ng pagsasanay ay isang karaniwang bagay. Ang mga arrow ay sapat na malakas para tumagos sa mga pader. Ang katawan ng mamamatay tao ay nakahiga sa buhangin. Ang bida ay nakatayong mag-isa sa larangan ng digmaan na lumipas na. Ikinuyong niya ang kanyang kamao. Bigla niyang iwinagayway ang kanyang kapa, habang pinalayas ang usok. Idinyura ng lalaki ang madugong laway at sinabing lahat ng ito ay binalak. Pinunasan ang dugo mula sa kanyang labi, sinabi niya na ang mga kadet ay tiyak na kumikilos sa utos ng isang tao. Kung sino man ang nilalang na ito, papatayin niya ito sa sandaling mahanap niya ito. Si Yona, na nakatayo sa likod ng puno ng palmera, ay ngumiti. Nanlaki ang mga mata ng bida. Nakakita siya ng isa na lumilipad lampas sa kanya. Ang kanyang mga labi ay naging isang ngiti. Pagkatapos ay sinabi niya na ang mga bagay ay nagiging mas mabuti kaysa sa inakala niya. Tumingin sa sulat sa kanyang kamay na may alok na makipaglaro muli, sinabi niya na sa paghusga sa katotohanan na ang nagtatapon sa mga kadet sa ganoong kalaking sukat ay dapat na isa sa mga pinakamahusay na nameless. Tiyak na kapatid ito ni Yona. Ikinuyom ang kanyang kamao, sa isip ay sinabi niya na kung kaya niyang pamahalaan ito, matututuhan niya ang lahat ng kailangan niya mula sa kanya. Ang isa sa mga item na interesado siya ay ang elixir ng 10,000 poisons. Sa mundong ito, ang likas na kakayahan ng katawan ni Ransidel ay nagpapahintulot sa kanya na tiisin ang mga epekto ng maraming lason. Isang pangunahing halimbawa nito ay si Kujan, na ang lason ay labis na toxic. Ang elixir ng 10,000 poisons ay isang sikretong himalang gamot na ibinibigay lamang sa pinakamahusay sa mga nameless assassin na umiinom nito upang magkaroon ng mga katawan na halos hindi tinatablan ng mga lason. Si Yona, na tinatawag na pinakabatang perpektong assassin, ay nakatanggap ng elixir na ito, pero likas siyang lumalaban sa mga toxins, kaya hindi niya kailangang inumin ito. Ang babae ay nalinlang ni Ana, kung kanino niya kalaunan ibinigay ang elixir sa nakaraang buhay ng ating bida. Tiyak na nasa panig ni Joshua si Ana, kaya oras na para simulan niya ang pag-alis sa mga kaaway bago sila maging masyadong malakas. Ginalaw ng hangin ang buhok ng bata. Isang mahinang hangin ang nagmula sa kanyang binti. Mabilis siyang tumakbo pas-ulong gamit ang mga orsang na paggalaw. Habang nakakunot ang noo, sinabi niya na kailangan niyang harapin ang mga plano ng kanyang kapatid. Isang sinag ng liwanag ang sumugod patungo sa lalaki. Ang talam ng kuzurigma ay nasa harap mismo ng mukha ng lalaki. Bahagya niyang nagawang ilagay ang kaluban.
Tumalon ang bida pababa at ibinaon ang espada sa buhangin. Hinawakan niya ang kadena. Lumabo ang mukha ng lalaki dahil sa kanyang biglaang paggalaw. Sa isang haltak, hinailan ng lalaki ang may-ari ng sandata patungo sa kanya. Tumingin ang kadet sa lalaki ng may nanlalaking mga mata dahil sa takot. Walang awa niyang hinaila ang kadena. Bumagsak ang kadet sa lupa sa harap ng bida. Bumangga ang mamamatay tao sa bahay at sinira ito. Mas mahigpit na hinawakan ng bida ang espada. Pinagpawisan ang kadet dahil sa takot. Bumasag ang bida sa pader sa pamamagitan ng isang patama. Bumangga ang mamamatay tao sa isang poste. Bumababa ang kanyang ulo. Tumango si Jean, nasiyahan sa resulta. Tumingin ang lalaki sa isa sa mga pinto. Involuntaryo niyang pinangkit ang kanyang mga mata. Inilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Natakot ang mga tao sa likod ng pinto nang lumapit ang bida sa tindahan at sinabihan silang lumabas. Bahagyang bumukas ang pinto nang sabihin ng lalaki na ang huling dalawa ay hinahabol siya, kaya naiirita siya. Mas mabuti para sa kanila na ipakita ang kanilang sarili habang nag-aalok siya ng mabuti. Binati ni Veradin at Dante ang bida ng may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Lumabas ang mga ugat sa mukha ng lalaki nang makita ang dalawang ito. Itinuro ang mga lalaki, sumigaw siya habang tinatanong kung ano ang ginagawa nila rito. Itinuro siya ni Veradin at sinabing dapat siyang maging mas mabait. Napakahirap na niyang hanapin. Ginastos nila ang kanilang huling pera sa pagpasa sa mga nameless. Itinaas ng dalawang lalaki ang kanilang mga kamay at nagmura, habang sinasabing ang puso ni Jean Grey ay masyadong malamig. Kumalma ang bida at sinabing naiintindihan niya sila. Ngayon ay dapat nilang sabihin sa kanya kung ano ang ginagawa nila rito. Sumagot ang mga lalaki, habang sinasabing namimiss lang nila siya. Napahawak ng mahigpit ang bida sa kanyang mukha. Galit na galit siya, sabay hiling na umamin ito na maaaring ito nga ang dahilan, pero ano ba ang ginagawa nila rito? Tumingin sa ibang direksyon si Dante at sinabing naubos ang lahat ng pera nila sa tuno. Wala silang magawa. Ipinasok ng ating bida ang kanyang kamay sa bulsa, at sa isip niya ay sinabing ang dalawang anak ng mararangal na pamilya ay mga palaboy ngayon at walang kahit isang dulang sa bulsa. Pero ang sinabi niya ng malakas, dahil nangyari ito habang hinahanap siya ng mga ito, siya na ang magbabayad sa pagkain kapalit ng pagtatrabaho nila. Malapad nang umiti si Veradin sa tuwa. Bigla namang sumabog ang pader na malapit sa kanila. Lumabas ang asasin mula sa usok. Hinawakan ni Dante ang puluhan ng kanyang espada. Isang maliwanag na sinag ng aura ang pumailan lang sa langit. Naging panangga ng bida ang isang kaluban mula sa bato. Kamangha-mangha ang aurang inilalabas ni Dante. Habang nakangiti, nagtanong ang lalaki kung kailangan lang ba nilang manalo. Natigilan si Yona habang nakataas ang kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga balintataw. Gusto niyang patayin ang dalawang lumapit sa kanyang kapatid. Lumingon ang babae nang may tumawag sa kanya. Nagulat siya nang makita ang lahat sa kanyang likuran. Sinabi ng nakamaskarang lalaki, na siyang ika-85 na walang pangalang hari, kay Yona na kahit siya ay hindi pinahihintulutang gumawa pa ng mas maraming kaguluhan. Ang mga ginawa niya ay nagresulta na sa pagkamatay ng ilang unit ng mga kadit. Habang itinuturo ang kanyang kapatid sa ibaba, sinabi ng babae na hindi na iyon mahalaga ngayon. Nakikipaglaro lang siya sa mas bata niyang kapatid at heto ang ilang mga lalaki na nanggugulo sa kanila. Lumingon ang lalaki sa galit dahil may nanghimasok sa babae. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Naisip niya na ang lalaki sa harap ay ang nakababatang kapatid ni Yona. Pagkakita ng mabuti sa mga lalaki sa likod nito, sinabi niya sa gulat na ito ang buong susunod na mga pinuno ng pamilyang Zippel at Aaron. Tumalon pababa si Yona at sinabing siya na mismo ang bahala sa kanila. Pinigilan siya ng lahat at sinabing kung bababa siya, tapos na sila. Kuminang ang balintataw ng babae nang sabihin niyang iyon nga ang punto. Habang nagsisimulang ikauwi ang kanyang mga kamay, sinabi niyang narito ang kanyang nakababatang kapatid. Ito ang kauna-unahan sa kanyang mga kamag-anak na pumunta para bisitahin siya, at ang mga lalaking ito ay nanggugulo lang sa kanya. Hindi pa nga niya nakakausap ang bata. Mabilis na lumingon ang babae nang mag-alok ang hari na maglaro ng isang laro. Habang itinataas ang tatlong daliri, sinabi niyang maglalaro sila ng isang larong pampagalingan mabuhay, survival game. Simula mamayang gabi, at sa loob ng 3 round, magpapadala sila ng mga totoong mamamatay tao sa kanila,
hindi mga kadit. Habang binitawan ang babae, sinabi niyang kung mamamatay sila, nanalo siya, at kung mabubuhay sila, natalo siya. Nagulat si Yona, at sinabing kung magkakagayon ay lalong tataas ang tsansa na mamatay ang kanyang kapatid. Habang pinagsasama ang kanyang mga daliri, sinabi niyang umaasa siyang mabubuhay ang bata. 2 araw na itong nakikipaglaro sa kanya, at napakagaling nito. Nang marinig ni Finlay ang kanyang mga sinabi nitong kailangan niyang bantayan silang tatlo. Ipinikit ni Yona ang kanyang mga mata at sinabing pumapayag siya sa laro. Habang tumatalikod at nagsisimulang umalis, sinabi niyang hindi ito pinahihintulutang manghimasok at siya mismo ang pipili ng mga mamamatay tao. Sumang-ayon ang hari at tinanong siya kung alam ba niya kung ilang kadit ang nawasak sa Samuel. Naglakad ang babae patungo sa pinto at sinabing hindi niya alam. Bigla niyang isinara ang pinto at naglaho nang sabihin sa kanya ni Finlay na 37 unit ang nawasak at ito ang resulta ng pagpapadala niya sa kanila para makipaglaro sa kanyang kapatid. Nagbuntong hininga ang hari at sinabing natutuwa siya na hindi niya hinayaang masangkot si Yona rito ng personal. Habang nakatingin sa sumisikat na araw, sinabi niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis. Natutulog sa sahig sina Veradin at Dante. Ang bida na nakaupo sa tabi nila ay sinabing nakatulog ang dalawa sa sandaling sabihin niyang aatakihin sila ng mga ito sa madaling araw. Habang tinatitigang mabuti ang mukha ni Dante, sinabi ng lalaki na mahina pa rin ang katawan nito, ngunit ang kanyang kakayahan sa pag-eespada ay naging mas tumpak pa. Marahil ay dinala niya ang kanyang sarili sa antas na ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng lihim na teknik ng Aron. Habang nakatingin sa mukha ng salamangkero, sinabi niyang ang isang ito ay tila isang mabangis na hayop sa pangkalahatan. Hindi malinaw kung ano ang nasa isip nito. Napahawak ang lalaki sa kanyang ulo at sinabing ang isa na sa past life niya ay tila nasa ibang mundo dahil sa kanyang katalinuhan ay pumunta para sa kanya ng walang pag-aalinlangan at nagsimula pang tumulong para lang kumita ng pera para sa pagkain. Habang nakakunot ang noo, sinubukan ng ating bida na unawain kung paano niya mapoprotektahan ang mga lalaking ito sa mangyayari mamayang gabi. Dahil tiyak na magpapadala ang kanyang kapatid ng mas may kakayahang mga asasin. Bigla, isang asasin ang lumitaw sa harap ng bida. Napatalon sa gulat ang bida, habang itinataas ang kanyang ulo. Ang lalaking ito sa harap niya ay naglalabas ng napakatinding presyon. Hindi niya ito naramdaman bago nito. Agad na naunawaan ng bida ang pagkakakilanlan ng lalaki. Kumalma ang lalaki at sinabing binabati ng mababang ranggo na Rancandle ang ika-85 na walang pangalang hari. Habang nandidilat ang mata, sinabi ni Finan na hindi ito kulang sa lakas dahil hindi ito natatakot. Nakatagpo si Chiron ng isang tunay na kayamanan sa katauhan ng pinakabatang tagapagmana. Ngunit hindi ito magalang dahil hindi nito binago ang kanyang posisyon nang malaman kung sino siya. Sinabi rin ng bida nang hindi binabago ang kanyang posisyon na naglakas loob siyang kumilos ng matapang. Bagamat hindi niya alam kung kaaawaan ba siya ng puting kamahalan. Ang lahat ng ito ay dahil ang Rancandle ay hindi natatakot sa kamatayan. Ngumisi ang lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit personal na pumunta sa kanya ang hari. Nakakunot ang noo habang nakatingin sa lalaki. Hindi na nakatiis si Jean at tinanong ang lalaki sa katapat kung ang dahilan ng kanyang pagdating ay may kinalaman kay Yona. Biglang nanlaki ang mata ng ating bida sa takot. Sinabi sa kanya ng hari na dito sa Esam, maging si Shiren ay nag-iingat sa kanyang pananalita. Habang inilalabas ang kanyang aura, nagtanong ang lalaki, paano naglakas loob ang kaawa-awang Ren na ito na bigkasan ang pangalan ni Yona. Napahawak ang bida sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. Sinasakal siya ng aura ng hari. Bumukas ang panga ng maskara nang tanungin siya ng Quago kung talagang kumilos ba siya ng napakayabang matapos gumawa ng napakaraming ingay. Talaga bang iniisip niya na ipagtatanggol siya ni Yona? Napaluhod si Jean. Hindi siya makahinga. Bigla, naglaho ang lalaki patungong Zora. Habang nakakunot ang noo, sinabi niyang lularayan niya ito ng pira-piraso. Ngunit kahit iyon ay hindi sapat. Alang-alang lang kay Chiron, sa pagkakataong ito ay patawarin niya ito. Ngumisi si Jean, napagtanto na hindi lang basta binanggit ng haring ito ang kanyang ama ng walang dahilan para patawarin siya ng isang beses sa isang pagkakamali. Lumuhad ang lalaki sa isang tuhod at humingi ng tawad sa pagmamalabos na magsalita ng hindi nararapat. Natahimik si Al ng ilang segundo at sinabing simula.
Ngayon, ang mga tunay na mamamatay tao na nakaputing maskara ang lulupig sa kanila. Habang nakatingin sa dalawang nanginginig na lalaki, sinabi ng hari sa ating bida na wala siyang pakialam sa kapalaran nito, ngunit ang dalawang ito ay hindi dapat mamatay, kaya kailangan niyang makinig ng mabuti at sumunod sa kanya. Tumayo ang bida at nagtanong kung pinarurusahan ba niya ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga totoong mamamatay tao at hindi ng mga kadit. Sumagot ang lahat sa pagsasabing laro lamang ito, isang laro na sinimulan ni Yona kung saan nakataya ang buhay ng dalawang iyon. Nakakunot ang noo ng bida at napagtanto na gusto ng hari na manghimasok siya sa laro ng kapatid ni Jan. Habang ginuganita ang kanyang nakangiting kapatid, ipinalagay ng lalaki na malamang na hindi siya makontrol ng hari. Marahil ay napakahalaga nito sa kanila. Habang nakatingin sa lungsod sa labas ng bintana, sinabi ng lalaki na 3 beses darating ang mga asasin. Dapat silang magkasamang pumunta sa gitnang bahagi ng lungsod. Kung makakaya nila, makakaligtas sila sa unang araw. Kinabukasan, dapat niyang ipadala ang dalawang ito sa labas ng lungsod. Ang bida na nakatayo sa harap ng lalaki ay nagtanong kung nakataya ba ang kanyang buhay. Habang nandidilat ang mga mata, nagtanong si Al kung anong gantimpala ang gusto niya. Habang nakatingin sa hari, sinabi ng ating bida na gusto niya ang eliksir ng 10,000 lason. Lumitaw ang mga ugat sa mukha ng hari dahil sa galit. Pagkatapos ay sinabi niya na kahit si Chiron mismo ang humingi nito, hindi niya ito mapahihintulutan. Habang nakatingin sa kisame, sinabi ni Al na dapat ay katumbas ito ng halaga ng kanyang buhay, ngunit dapat niyang iligtas ang dalawang susunod na patriarka. Ngumisi si Jean at sinabing tiyak na tutuparin niya ang kanyang pangako. Nanliit ang mga mata ng bata nang sabihin ng hari na babalaan niya ito sa isang bagay. Ipinaliwanag ng lalaki na kapag ang isang tao ay may sapat na determinasyon, kaya nilang pumatay ng kahit sino. Ngunit kailangan niyang maunawaan kung bakit hindi nila ginagamit ang kapangyarihang ito ng walang pakundangan. Dahil kapag humahawak sila ng isang malakas na sandata, nagiging mas mapanganib sila. Ngunit sa pamamagitan ng pabayang pagwasiwas ng kutsilyo, ang matinding puot ng mga tao ay maaaring bumagsak sa kanya. Habang nakakunot ang noo, nagtanong ang lalaki bilang isang taong nakauunawa rito ng lubos, kung bakit niya binanggit si Yona. Habang nakatingin sa nakangiting bata, nagtaka si Al sa kanyang isip kung hindi ba alam ng bata ang tungkol sa kalikasan ng kanyang relasyon sa babae. Kaya gusto niyang maunawaan kung pumunta ba ito sa kanya dahil dito at hindi ba niya ito pinag-isipan. Isang kahihiyan. Habang umuubos sa kanyang kamao, sinabi niyang magandang sagot iyon. Bigla, naglaho ito sa kanyang kinatatayuan. Tiningnan ng bida ang mga bata sa kanyang likuran. Habang nakatingin sa mga natutulog na prinsipeng ito, sinabi niyang kailangan niyang humanap ng paraan para paalisin sila. Ngumiti si Jean. Napagtanto niya na wala siyang dahilan para sundin ang mga salita ng hari. Tumakbo ang grupo ng bida sa paglubog ng araw. Tiningnan ng ating bida ang mga lalaki sa likod nila at sinabi sa kanila na simula ngayon ay hahabulin sila ng mga totoong mamamatay tao, hindi ng mga kadit, kaya dapat silang maghanda. Si Dante, na tumatakbo sa likod niya, ay sinabing maaaring mas malakas ang kanilang mga kaaway, ngunit wala pa silang nakikitang sinuman. Bakit sila tumatakbo? Habang nakatingin sa araw sa kalayuan, sinabi ni Veradin na noong nakipaglaban siya sa mga kadit, naramdaman niyang lumitaw ang mga ito sa paglubog ng araw. At sa sandaling dumilim, may mga bal-araw nang lumilipad sa kanya. Tiningnan ng bida ang kalsada sa harap niya at napagtantong wala siyang nararamdaman kahit ano. Habang tumatakbo sa unahan ng lahat, malinaw niyang naramdaman ang paglapit ng isang tao, ngunit hindi ang presensya nito. Naramdaman ng lalaki na parang isang mangangaso na humahabol sa isang target, na tila isang malaking mata ng mandaragit ang nakatingin sa kanya. Nakakunot ang noo. Sinabi ng lalaki na siyempre alam niyang may pagkakaiba sa pagitan ng mga kadit at mga mamamatay tao, pero hindi naman ganoon kalaki. Si Yona, na nakaupo sa balikat ng hari, ay sinabing tumatakas na ang kanyang nakababatang kapatid. Tiningnan ng babae si Philly nang tanungin siya nito kung talagang gusto ba niyang patayin ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagpapadala muna ng mga high-rankang assassin. Ang hari mismo, habang nakakunot ang noo, ay nagsabi sa babae na mabilis makatunog ang kanyang kapatid, kaya tumakbo ito ngayon. Ngunit kapag sinimula na nila ang pag-atake,
mamamatay ito ng walang kakayahang lumaban. Si Yona, habang nakatingin sa kalayuan, ay sinabing hindi iyon mangyayari dahil ang mata ng isip, mind's eye, ng mas bata ay kalahating bukas na. Nagulat ang lalaki. Hindi niya inaasahan na ang lalaki ay may mata ng isip sa ganoong murang edad. Habang nandidilat ang mata, sinabi ng babae na tila kumikilos ito ayon sa instinct, ngunit hindi ito madaraya. Sigurado siyang nararamdaman nito, kahit malabo. Ang bida, habang nagngangalit ang mga ngipin, ay tumakbo. Nakita ni Yona kung paano nagliyab ang mata ng isip nito. Habang pinagsasama ang kanyang mga palad, sinabi niyang napakapuri niya sa mas bata. Natigilan ang hari. Noon lamang niya nakita ang ganoong reaksyon kay Yona. Tiningnan ng lalaki ang batang tumatakbo sa ibaba. Tumakbo si Jean nang walang hinto. Biglang nanlaki ng husto ang kanyang mga mata. Bigla siyang huminto. May nahulog mismo sa harap niya. Huminto ang grupo, habang may usok na pumapailan lang sa harap mismo nila. Isang kakaibang tunog ang narinig mula sa usok. Nanakunot ang noo ng ating bida sa tunog. Bigla siyang lumingon at hinawakan ang mga bata. Isang shuriken ang lumitaw sa harap ng mukha ni Veradine. Itinumba ng ating bida ang mga prinsipe, na halos hindi nailigtas ang mga ito mula sa ulan ng kanay at shuriken. Nagkamali ng target ang mga kanay at bumabaon sa mga pader. Ang ilan sa mga kanay ay tumama sa mga bintana at bubong ng mga bahay. Lumabas ang asasin mula sa usok. Iwinasiwas ng asasin ang kanyang balaraw. Biglang lumingon ang bida. Nanlaki ang mga mata ng asasin sa gulat. Ang kanyang balaraw ay naharang ng espada ng bata. Kumislap ang mata ng asasin. Hindi niya mapaniwalaan na napansin ang kanyang presensya. Gumawa si Veradine ng isang magic circle sa likod ng bata. Binalot nito ang katawan ng asasin. Ngumiti si Dante at pinuri ang salamangkero na ngumisi at sinabing ngayon ay papatayin na nila ang kaaway na ito. Tumalon ang bida at sumigaw na sinabing wala silang oras para rito. Lumitaw ang mga lamat sa yelo. Biglang binasag ng asasin ang lahat ng yelo. Lumitaw ang mga sinban sa pagitan ng kanyang mga daliri. Mabilis na kinailangang salagin ng bida ang lahat ng mga patalim. Habang nakatingin sa mga prinsipe sa kanyang likuran, sumigaw siya na sinabing kung magtatagal sila rito, darating ang asasin na nakatambang. Si Dante napazan si Veradine ay sinabing naiintindihan niya ang lahat. Tumawa si Veradine, na sinabing hindi naman ganoon kalakas ang mga nameless. Habang itinataas ang kanyang kamay at tumatawa, sumigaw siya na sinasabi sa mga asasin na tinatawag nila ang kanilang sarili na mga asasin, ngunit wala naman silang mahuli kahit sino. Nakakunot ang noo ng bida, hindi niya maintindihan kung bakit nagpapanatili ng distansya ang mga asasin sa halip na habulin sila. Bigla, umbok ang lupa at slab. Ang balaraw ng kaaway ay nasa tabi mismo ng mukha ng bida. Bahagya niyang nailegan ang talam sa pamamagitan ng pag-atres ng kanyang ulo. Binago ng ating bida ang kanyang pagkakahawak sa espada. Iwinasiwas niya ang espada at pinilit ang asasin na dumanas ng pag-atres. Naglaho ang figure ng asasin. 5 asasin ang biglang kumilos mula sa kanilang kinalalagyan. Pinalibutan ng mga asasin ang grupo ng bida. Galit na tumingin si Jean sa salamangkero na nakakakita nito ay sinabing hindi niya alam na mangyayari pala ito. Natigilan ang lalaki nang sabihin sa kanya ng bida na gamitin ang pinakamalakas na mahika na kaya niya. Humakbang ang salamangkero sa lupa. Itinaas niya ang kanyang tungkod, na sinabing kailangan niya ng 10 minuto. Ang buong lugar ay naliwanagan ng isang maliwanag na ilaw ng mana. Nabuo ang mga apoy sa pagitan ng 2 magic circle. Ipinakita ni Veradine ang kanyang mga ngipin habang nagwawala ang kanyang mana sa paligid. Natigilan ang asasin, habang itinataas ang kanyang ulo. Hindi man lang niya maisip ang ganoong kalakas na mahiwagang puwersa. Ito ay isang matinding antas ng panganib. Napanganga si Jean sa pagkamangha. Hindi niya inaasahan na makikita ang mahika ng Thousand Light Extermination. Alam ng lalaki na ilang daang taon na ang nakalilipas, ang nakaraang patriarka ng pamilyang Zippo, ang Demon Emperor, ay ginamit ang spell na ito ng isang beses lang sa kanyang buhay. Nakakunot ang noo ng ating bida. Sumugod ang asasin patungo sa salamangkero. Gumuhit ng arko ang talam ng asasin. Nagawa itong harangan ng bida sa tamang oras. Tiningnan ng ating bida ang kaaway at napagtanto na isa lang ang umatake sa kanya. Nagnitnit ang kanyang mga ngipin at tumingin sa gilid. Isang kawan ng mga asasin ang sumugod patungo kay Dante.
Bahagya niyang itinukod ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang talam sa likod ng kanyang likod ay nagsimulang magningning. Isang aura ang nagsimulang kumulo sa paligid ng katawan ng lalaki. Isang maliwanag na ilaw ang nagliwanag sa mukha ng asasin. Ang hugis baluti na talam ng emperador ng pamilyang Aron ay bumuo ng isang hadlang sa paligid ni Dante. Ang hadlang na ito ay umatake din sa lahat ng mga kalaban. Tumalsik ang dugo mula sa binti ng asasin. Ang asasin sa harap ng ating bida ay tumingin sa gilid ng may hindi kapani-paniwala. Habang bahagyang nanginginig, sumulyap siya sa lalaki sa harap niya. Agad na binasag ng ating bida ang karit ng kaaway at sumalakay. Habang umaatras, sinabi niyang hindi pa siya nakakakita ng ganoong teknik mula kay Dante. Habang nakatingin sa hadlang, sinabi niyang ang teknik na ito ng pamilyang Aron ay kamangha-mangha dahil nagbibigay ito ng parehong depensa at ganting atake. Ngumiti si Dante. Ang lahat ng kanyang pagsasanay ay hindi nawala ng saysay. Tiningnan ng bida ang apoy ni Veradin at napagtanto na lumago din ito sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Habang nakatingin sa kung paano nagsimulang tumayo ang buhok ng bata, hindi mapaniwalaan ng ating bida na ang salamangkero na ito ay nakakakontrol ng ganoong dami ng mana sa ganoong murang edad. Isang malapad na ngiti ang hindi nawawala sa mukha ni Veradin. Napasinghap si Jean nang lumingon sa kanya ang salamangkero ng may nervyos at tumingin sa estremedor. Sinabi ng salamangkero na bahagya siyang nagkamali. Pagkaraan ng isang segundo, napawi ang apoy. Natigilan si Jean habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Maging ang asasin na nakatayo sa gilid ay natigilan. Tumaas ang mga kilay ni Dante nang makita ito. Sumulyap ang bata sa bida nang sabihin nito sa kanya na dapat na silang tumakbo. Agad na hinawakan ni Dante si Vid'Aden at tumakbo palayo. Nakakunot ang noo ng ating bida sa salamangkero. Ito, habang umuubo ng dugo, ay sinabing hindi lang niya nagagamit ang spell na ito ng matagal na panahon at nalimutan ang teknik. Sumigaw ang blonde, na sinabing maghihintay siya sa napagkasunduang lugar. Itinaas ng asasin ang kanyang kamay upang hulihin ang mga prinsipe. Kailangan nilang hulihin ang mga ito sa halaga ng kanilang sariling buhay. Kung mabibigo sila ngayon, si Miss Yona na mismo ang magsasanay sa kanila ng personal. Nang inig ang mga asasin nang marinig siya na tila ang presyon ng buong mundo ay bumagsak sa kanila. Ang buwan lamang ang sumisikat sa langit, na nagbibigay liwanag sa landas ng grupo. Bahagyang ikinaliling ni Yona ang kanyang ulo. Tiningnan siya nito at tinanong kung ano ang problema. Nakakunot ang noo ng lalaki, habang inilalabas ang kanyang aura. Nagtanong ang babae kung siya mismo ang tumulong sa mga bata. Nanliit ang balintataw ni Yona. Hindi niya maintindihan kung paano nila nalaman ang tungkol sa ipinagbabawal na sona para sa pagpatay. Bahagyang nakatawid ang grupo ng ating bida sa tarangkahan ng gitnang distrito ng Sam. Ngumiti si Dante. Sa wakas ay nakarating na sila sa lugar kung saan nakatira ang mga kamag-anak at patron ng mga nameless assassin maliban sa isang estado ng kagipitan o pagsalakay ng kaaway. Ang nameless assassin ay dapat magtabi ng lahat ng sandata sa kanilang kaluban sa loob ng sonang ito. Habang ibinabalik ang espada sa kaluban nito, tiningnan niya ang mga assassin sa kalayuan. Nakakunot ang noo ng mga assassin at nagngit-ngit ang kanilang mga kamao sa galit. Tinanong ni Veradin ang bida kung paano niya nalaman ang tungkol doon. Samantala, tinanong ni Jonas si Phillaine kung paano nila nalaman ang lahat. Lumingon ang lalaki sa kanya at sinabing tiyak na hindi ito patungkol sa kanya. Ngumiti ang babae at sinabing nakita niya kung paano ito nagsisinungaling. Lumalabas na siya ang unang sumire sa kanyang pangako. Walang sinabi si Phillaine, tahimik na nakatingin kay Yona. Nagsuot ng maskara ang babae. Habang inilalabas ang kanyang aura, sinabi niyang sa susunod na gabi ay maglalaro na siya ng personal. Si Phillaine ay isang walang pangalang hari, ang pinuno ng pinakamahusay na organisasyon ng mga assassin. Mas mahalaga si Jonas sa kanya kaysa sa isang anak na babae. Taglay niya ang isang hindi kapani-paniwalang talento kung saan walang assassin ang maaaring makapantay. Maraming palayaw ang babae. Ang ilan ay nagsasabing ipinanganak siyang isang assassin o ito ang ikalawang pagdating ng Diyos ng pagpatay. Para kay Yan, laging may mga bangkay. Ang nasa loob niya ay kadiliman, isang halimaw ng kadiliman. Isang ipo-ipo ang lumitaw sa loob ng balintataw ng babae. Siya na mismo ang hahawak sa lahat. Pinanood lamang siya ni Phillaine. Wala na siyang magagawa pa.
Ngayon ay hindi na mapipigilan ang kanyang anak. Umaasa na lamang siya na nagawa ng ating bida na alisin ang mga susunod na patriarka ng pamilyang Zippel at ang kanyang pamilya mula rito. Dinadala tayo ng mga pangyayari sa susunod na araw kung kailan halos lumubog na ang araw. Si Yona na nakatayo sa tabi ng hari ay nagtanong kung sasama ba ito sa kanya. Sumagot ito sa pagsasabing sasama siya. Habang nakatingin sa gabi ng lungsod, sinabi niya sa kanyang isip na maaaring maawain si Yona dahil siya ang kanyang pinakabata. Tiningnang mabuti ng lalaki ang mga rehas ng bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sa loob ay nakita niya ang dalawang natutulog na prinsipe. Sa kamay ng isa sa kanila, nakita niya ang isang prasko ng pampatulog. Agad na tumingin si Phillane kay Yona at sinubukang pigilan siya. Namula ang mga mata ng babae nang sabihin niyang ang mga bastos na nilalang na ito ay naglakas loob na makipagkwentuhan at makipagtawanan sa kanyang pinakabata sa harap niya habang siya ay hindi man lang nakapagpalitan ng ilang salita rito. Ipinasok ng bida ang kanyang kamay sa bulsa. Bumalik sa normal ang mga mata ni Jace mula sa kanyang nakita. Hinubad niya ang kanyang maskara at sinigawan si Phillane, na sinasabi rito na itigil ang panghihimasok. Itinuro niya ang bintana at sinabi rito na huwag magkunwari. Isang makintab na bagay ang makikita sa bintana. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay. Sa kanyang kamay ay may isang kuko ng nilalang. Na nakunot ang noo ng bida, hindi maintindihan kung bakit walang nag-react sa kanyang mga ginawa. Kung naging ayon sa plano ang lahat, dapat ay nakipag-ugnayan na ang mga mamamatay tao sa sandaling mapansin nila ang kintab. Hindi napansin ng lalaki na dalawang mamamatay tao na ang lumitaw sa kanyang likuran. Mabilis niyang iniling ang kanyang ulo. Habang nakatingin sa dalawang ito, sinabi niya sa kanyang isip na nasa iisang silid sila kasama niya, ngunit wala siyang nararamdaman kahit ano. Tumingil si Yona palayo sa kanyang kapatid nang sabihin nitong matagal na silang hindi nagkikita. Nanliit ang mga mata ng hari nang sabihin ng bida na ikinalulugod niyang sa wakas ay makatagpo ang ika-85 na walang pangalang hari. Nakikita ang ngiti sa mukha ng bata, sinabi ng kwago na matalino ito dahil nakilala niya ito kaagad. Habang nakatingin sa mga prinsipe, sinabi niyang tiyak na alam nito ang tungkol sa kanilang pagdating dahil binigyan niya ang mga ito ng pampatulog. Habang nakakunot ang noo, nagtanong ang hari kung saan niya nakuha ang kuko ng pilak na dragon. Si Jean, habang nakangiti, ay sinabing natanggap niya ito bilang regalo mula sa isang taong nakatagpo niya sa isa sa kanyang mga paglalakbay. Habang nakatingin sa kuko, sinabi ng assassin na kung ipakikita niya ito sa mga nameless assassin, anuman ang sitwasyon, mabubuhay siya. Si Yona, habang tumitingin sa ibang direksyon, ay sinabing totoo iyon dahil ayon sa kanilang pinaniniwalaan, walang sinuman ang hindi nila kayang patayin. Ang lalaki habang hinahaplos ang kanyang noo ay sinabing totoo ang lahat ng ito. Kung ibibigay niya ito sa kanila, magagawa nilang matiyak ang kanyang kaligtasan. Ibinaba ng ating bida ang kanyang kamay at sinabing gusto niyang magtanong ng isang bagay, partikular kung bakit siya hinahabol ng mga totoong mamamatay tao at hindi ng mga kadit. Nanlaki ang mata ni Yona sa tanong ng kanyang kapatid. Mabilis siyang lamarap dito, na gustong may sabihin, ngunit ikanaway ni Al ang kanyang kamay. Nakakunot ang noo ng lalaki at sinabi sa bata na sa katotohanan, nagpustahan sila ni Yona. Tumaya siya na mabubuhay ang kanyang mga kaibigan, at ang babae naman sa kabaligtaran. Hindi kumilos ang lalaki, na sinabing wala ng mga mamamatay tao na darating pa sa kanila. Habang itinuturo ang isang daliri sa bata, sinabi niyang ang lahat ng nameless, kabilang siya at si Yona, ay hindi sasaktan silang tatlo, at ang pangakong ito ay may bisa sa susunod na 10 taon hanggat hindi sila inaatake ng kanyang pamilya. Natigilan si Jean sa kanyang mga salita. Ang kanyang mga labi ay gumuhit ng isang ngiti. Ngayon ay naglaho na ang hindi kilalang banta. Hindi na niya kailangang mag-alala patungkol sa pagpunta ng mga nameless para sa kanyang kaluluwa. Yumukod ang bida at nagpasalamat sa hari nang sabihin nitong bibigyan niya ito ng gantimpala dahil nagmamay-ari siya ng kuko ng isang pilak na dragon. Pagkatapos, ipinatong ng lalaki ang kanyang kamay sa balikat ng ating bida, na sinabing sigurado siyang maraming pag-uusapan ang pamilya. Kaya naman naiwan sina Jean at Yona na mag-isa. Ang pag-alis ng hari ay maaari lamang matukoy sa pamamagitan ng alikabok na pumailan lang. Nanliit ang mga mata ng bida. Ang kanyang kapatid ay nagkakamot ng kanyang mga palad dahil sa nerbiyos.
Labis na kinakabahan, tiningnan niya ang kanyang kapatid at binati ito. Ang grupo habang nakatingin sa gabi ng lungsod ay sinabing ang Reserve Standard Bearer. Ron Kendall ay naglalakad kasama ang mga susunod na patriarka ng pamilyang Zippel at Aaron. Lumapit ang lalaki sa kanyang pinuno at sinabing tiyak na hindi ito inaasahan ni Joshua. Ang Knight Ron Kendall, na nakaupo sa isang bangko, ay sinabing may nangyayari sa pagitan ng Reserve Standard Bearer at kay Yona. At dahil alam nila ito, sa lalong madaling panahon ay marami pa silang malalaman. Habang nakatingin sa lalaki sa mga anino, sinabi niyang tumaas ang ranggo ng mga asasin na humahabol sa ating bida. Ang dahilan ay hindi alam, ngunit maaari itong ipagpalagay na ito ay isang espesyal na antas ng pagsasanay. Nakatayo sa labas ng bahay. Narinig niya ang lahat ng perpekto. Ang sirang sigarilyo ay nahulog sa lupa. Pinagdaop ng bida ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, habang nakikinig sa kanyang kapatid na sinasabing hindi niya gustong makipag-away sa kanya. Sa katunayan, gusto niyang tulungan itong maging mas malakas. Ang babae ay kinakabahang nakatayo sa harap ng lalaki, na sinabing ginawa niya ang lahat ng may kalayuan. Mabilis niyang iniling ang kanyang ulo at nagtanong kung sino ang mga lalaking ito. Tiningnan ng bida ang mga natutulog na prinsipe at ipinakilala sila. Si Yona, nang marinig ang kanilang mga pangalan, ay sinabing hindi man lang niya maiisip na naglalakad ang Ron Kendall kasama ang Zippel at Han. Nag-isip si Jean at nagtanong kung ikinalulungod ba niya na hindi niya sila natapos. Ipinatong ng babae ang kanyang daliri sa kanyang bibig at sinabing totoo iyon, ngunit ang kuko ng pilak na dragon ay mas mahalaga pa. Sinabi ng lalaki na maaari niya itong iulat dito kasama nila sa kanilang pamilya. Napasinghap si Yona at sinabing hindi niya ito gagawin, dahil kung hindi ay baka patayin siya ng mga ito. Natigilan ng babae nang nakataas ang kanyang mga kamay habang sinasabi ng kanyang kapatid na tiyak na gusto niyang iulat ito, kung hindi ay hindi niya sistematikong ipapadala ang mga mamamatay taong iyon sa kanya. Ibinaba ni Yona ang kanyang mga kamay at sinabing gusto lang niyang makipaglaro sa kanya. Nakakunot ang noo ng lalaki at sinabing itinuturing niya itong isang laruan. Nanlaki ang mga mata ng babae dahil sa kanyang mga salita. Itinuong niya ang kanyang mga kamao at sumigaw, na sinabing hindi ganoon. Natigilan ang lalaki habang nakabuka ang kanyang bibig sa pagkamangha. Nagsimulang umiyak si Yona, na sinabing hindi iyon ang gusto niya. Si Jean habang nakatingin sa kanyang umiiyak na kapatid ay hindi makapaniwala. Talagang gusto lang nitong makipaglaro sa kanya. Kinalabot ni Vera din ang kanyang tainga. Sinabi ng bida na dapat ay tinuruan itong pigilin ang kanyang mga emosyon dahil siya ay isang asasin. Habang pinapahid ang kanyang mga luha, sinabi ng babae na hindi siya tinuruan ng ganoon dahil nang makarating siya sa mga nameless, sinabi ng kanyang ina na maaari siyang pumatay ng mga tao nang wala niyon. Natigilan si Jean habang nakatayo sa harap ng kanyang kapatid. Isang patak ng pawis ang gamulong sa mukha ng lalaki. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung talagang nakapatay na ba ito ng tao bago pa man pumunta rito. Habang pinapahid ang kanyang mga huling luha, sinabi ni Yona na 8 taong gulang pa lamang siya noon. Noon ay nakatira siya sa kastilyo ng Bagyo. Isa sa kanyang mga pinsan ang nagpagalit sa kanya at pinatay niya ito. Matapos ang insidenteng iyon, naglaho na ang kanyang yaya. Ngayon, sa loob ng kastilyo ng Bagyo sa kanilang tahanan, kahit noong nandoon ang mga magkakapatid, nag-iisa ang batang si Yona sa silid. Halos hindi makita ang tuktok ng kanyang ulo mula sa bintana. Kumunot ang noo ng ating bida. Naintindihan niya na ang babaeng ito ay ipinanganak na may talento sa pagpatay. Ang dahilan kung bakit inilayo ni Chiron ang mga tao kay Yona ay para hindi mamatay ng maaga ang iba pa niyang mga anak sa kamay ng batang babae. Itinaas ng ating bida ang kanyang ulo. Habang nakangiti ng malapad, sinabi ni Yona na napakasaya niya na muli silang nakapagkwentuhan ng pinakabata ng ganito. Nagsimula siyang magpahid ng luha at sinabing wala siyang pakialam kung saan man siya ipadala. Nanghihinang dal lamang siya na hindi na niya makikita ang kanyang mga kamag-anak. Sa sandaling iyon, napagtanto ng bida na walang nararamdamang guilt ang kanyang kapatid kapag pumapatay. Napilitan si Chiron na ilayo ang kanyang anak sa iba noong napakabata pa nito. Napansin ni Yona ang nakasara na kamao ng bida. Nagkamali siya ng hinala rito. Nanlaki ang mga mata ng ating bida nang tanungin siya ng kanyang kapatid kung galit ba ito sa kanya. Habang nakatingin sa labas ng bintana,
Sinabi ng lalaki na hindi naman ganoon. Pagkatapos ay tinanong niya kung sa tingin ba nito ay hindi ito patas. Itinaas ng babae ang kanyang ulo at nagtanong kung ano ba mismo ang tinutukoy nito. Ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran nang sabihin ng kanyang kapatid na itinuturing siyang isang mamamatay tao mula pa noong bata siya. Hindi naintindihan ng babae ang problema at nagtanong kung masama ba iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang sabihin ng lalaki na talagang masama iyon. Habang tinatapik ang lalaki sa ulo, sinabi niya na tila hindi pa ito nakakapatay ng kahit sino at habang nakikipaglaban ito, hindi ito pumatay ng kusa at sadyang ipinanganak lang siyang ganoon. Natigilan si Jean nang marinig ang kanyang mga salita. Napanganga si Yona sa gulat nang tanungin siya ng kanyang kapatid kung maaari ba siyang maging isang contractor. Itinatwa ito ng babae. Pagkatapos ay tinanong ng lalaki kung ano ba ang espesyal sa kanya. Pagkatapos, habang lumalayo sa kanyang kapatid, sinabi niya na may mga lihim din ito, ngunit magbibigay siya ng pahiwatig. Nag-iingat siya sa kapangyarihang taglay nito. Agad na tumingin ang bida sa kapangyarihan ng mga anino. Habang ipinapatong ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, sinabi ni Yona na para maging mas tiyak, may isang bagay sa loob niya ang natatakot dito. Mula mismo sa sandaling makita niya ito, sinasabi sa kanya ng nilalang na patayin ito. Sa sandaling iyon, maraming bibig ang naging makikita sa anino ng babae. Lumabo ang balintataw ng babae nang sabihin niya na habang mas marami itong sinasabi sa kanya, mas kaunting salita ang natitira sa kanya. Maaari nitong ipagpalagay na labis niya itong gusto kaya naman sumasalungat siya sa kanyang mga instinct. Tumingin si Jean sa sahig at sinabing wala pa silang magagandang alaala. Habang nakatingin sa bahay mula sa labas, sinabi ng babae na kung magkakagayon, babalaan niya ito. Pagkatapos ay lalayo ito sa kanya. Habang nakangiti, nagtanong siya kung dapat ba niyang ibigay rito ang eliksir ng 10,000 lason. Kung sabagay, hinahanap lang siya ng kanyang mga kamag-anak para sa dahilang ito. Habang kumukurba pas ulong, sinabi niya na hindi niya ito kailangan, maaari niya itong kunin para sa kanyang sarili. Biglang natigilan si Yona nang tanggihan ng lalaki ang eliksir. Isang anino ang nagtakip sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinabi niya na kahit ibigay pa nito sa kanya ang eliksir, hindi magbabago ang kanyang isip. Itinuong ni Yona ang kanyang mga kamao at sumigaw, na nagtatanong kung ano ba ang gusto nito sa kanya, at ano pa ba ang maaari niyang gawin para mapaligaya ito. Bigla siyang kumalma nang sabihin ng lalaki na napakaliwanag ng buwan dito. Habang nakangiti, iminungkahi ng bida na maglakad-lakad sila dahil ang mga koneksyon ay nabubuo sa pamamagitan ng mga pag-uusap. Pagkatapos, iniabot ng lalaki ang kanyang kamay sa kanyang nanamanghang kapatid. Hinawakan ng babae ang kamay ng kanyang kapatid at sumang-ayon. Namulaklak ang mga berdeng rosas sa hardin. Ang mga dahon ng rosas ay lumipad sa hangin habang nag-iisip si Jean kung paano makikipag-usap sa kanyang hanggal na nakatatandang kapatid. Ang buwan ay sumikat ng maliwanag sa langit. Ang mga bahay sa lungsod ay labis na napinsala matapos ang mga sagupaan sa gabi. Sinabi ni Yona, habang naglalakad sa tabi ng kanyang kapatid, na dahil dapat silang maglaro ng magkasama ngayon, ang lahat ay pinalayas mula sa mga kalsada. Habang itinuturo ang kalayuan, sinabi niya na may isang lugar doon na gusto niya, bagamat hindi pinahihintulutan ang mga bisita doon. Habang nakatayo sa harap ng isang maliit na bakod, sinabi ni Yona na malapit na sila. Sinabi ng ating bida habang nakangiti na ang tanawin ay nagpapahilo sa kanyang ulo. Ngumiti ang kanyang kapatid at nagtanong kung iniisip ba nito na ihuhulog niya ito sa bangin. Nang humakbang pas ulong ang bata, sinabi niya na hindi ito mamamatay kahit na mahulog ito mula sa ganoong kataas. Ang mga dahon ng palma ay malawak na nakabuka. Dumating sina Jean at Yona sa isang lugar kung saan namumulaklak ang mga berdeng rosas. Ang mga talulot ng rosas ay lumipad lampas sa mukha ng bata. Tumingin si Yona sa mga rosas at sinabi na ang mga rosas na ito ay karaniwang napagkakamalang mga damo, ngunit kapag nasikatan ng liwanag ng buwan, napakaganda ng mga ito tingnan. Yumuko ang babae at sinabi na ang mga bulaklak na ito ang kanyang mga paborito dahil hindi madaling mamatay ang mga ito. Kahit natapakan mo sila o hindi diligin sa loob ng mahabang panahon, at kahit na mamatay sila, may mga bagong bulaklak na mamumulaklak sa parehong lugar. Iniabot ni Yona ang mga bulaklak sa bata.
Ngumiti siya ng malapad at sinabing ang mga ito ay para sa kanya. Natigilan si Jean habang nakatingin sa mga rosas sa kamay ng kanyang kapatid. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng mga berdeng rosas bilang regalo. May mga pagkakataon na hindi nawawala ng mga rosas na ito sa mga florera. Palaging namumulaklak ang mga berdeng rosas. Sa nakaraang buhay ng bata, may palaging nag-iiwan ng mga berdeng rosas sa kanyang silid. Isang tangkay na may 2 usbong, kahit na sa mga araw na inaapi siya ng kanyang mga kapatid. Habang itinatangi ang kanyang ulo, sinabi ni Yona na umaasa siya na hindi na ito masyadong magagalit ngayon dahil hindi ito namatay, at nabuksan din ang kanyang mata ng isip. Bumuka ang mga labi ng bata, napagtanto niya na kahit noong pinalayas siya mula sa hardin ng espada, isang berdeng rosas ang palaging nasa loob ng bulsa ng kanyang Amerikana. Hinawakan ng ating bida ang mga rosas. Habang nakangiti, sinabi niya sa kanyang kapatid na kapag ganoon ang tingin niya, mas mukhang pula ang mga rosas, kaakit-akit. Pagkatapos ay biglang tinanong ng bata ang kanyang kapatid kung kumusta na ito. Natigilan ang babae na nakabuka ang bibig sa gulat. Habang nakangiti, sinabi ng bata na ang lahat ng mga pag-uusap na hindi nila nagawa, ibabahagi na nito sa kanya ngayon. Natigilan si Yona, nanamangha siya, natuwa, at nagulat. Ang mga talulot ng rosas ay lumipad lampas sa magkapatid. Habang nakaupo sa gilid ng bangin, ikinwento ni Yona kung paano niya sinubukang patayin ang walang pangalang hari at kung paano siya pinasulat nito ng paliwanag ng 2 beses bilang ganti. Tumawa si Jean at sinabi na siya lang ang makakagawa na umatake sa hari. Tiningnan ng lalaki ang kanyang kapatid nang magtanong ito kung sino ang pilak na dragon na nagbigay sa kanya ng kuko nito, kung malapit ba sila. Sumagot ang lalaki na sinabing malapit sila. Habang nakangiti ng malapad, sinabi ng babae na tatapusin niya ang dragon na ito, lularean ang mga kuko nito, at gagamitin ang mga ito para sa kanyang sarili. Narinig ng ating bida ang kanyang mga sinabi at nakiusap na maging mabait sa kanyang mga kaibigan dahil maaari silang maging mga kaibigan nito. Bahagyang nagulat si Jean nang sabihin ng kanyang kapatid na talagang hindi ito natatakot sa kanya. Habang itinatangi ang kanyang ulo, sinabi niya na sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng ganoong keganhawahan sa pakikipag-usap sa isang tao maliban kay Owl at kay tatay. Ngumisi si Jean, na sinabing ang pagbebenta ng mga bulaklak ay mas babagay sa kanya kaysa sa pagpatay. Maaari na lamang siyang magsimulang mag-aral ng mga bulaklak at pagkatapos ay magtayo ng isang tindahan sa kanyang teritoryo upang madalas siyang makadaan. Tumayo ang bida at sinabi na ang mga mamimili ay hindi maaaring patayin dahil ang mga bulaklak ay hindi ibinebenta para doon. Habang nakangiti ng malapad, sinabi ng lalaki na oras na para umalis siya at makipag-usap sa hari. Ang kanyang kapatid, habang ikinaway ang kanyang mga binti, ay sinabing kung aalis ito, papatayin niya ito. Bigla, ipinalakpak ng babae ang kanyang mga kamay, na sinabing may gagawin din siya ngayon. Isang bagzo ng hangin ang nagtaas sa mga dahon. Tumalon si Yona mula sa bangin at sinabing oras na para umalis siya. Habang nakangiti, sinabi niya na magkikita silang muli. Isang sandali pa, nahulog ang kanyang figure pababa. Nagbuntong hininga si Jean habang nakatingin sa kanya. Sa kanyang kamay, patuloy niyang hinahawakan ng mahigpit ang mga rosas. Sa oras na ito, naninigarilyo si Owl. Habang itinatabi ang sigarilyo, sinabi niya na tila nagkaunawaan na sila ni Yona at napagtanto rin niya na naghihintay ito sa kanya. Habang ipinapatay ang sigarilyo, sinabi ng lalaki na inihanda na niya ang hiningi nito bago magsimula ang laro. Habang nagsuot ng maskara, sinabi niya na bagamat sumuwi ito sa kanya, parehong buhay ang 2 susunod na patriarka at natanggap nito ang kuko ng pilak na dragon. Dahil nagtapos ang lahat ng ganito, susundin niya ang kagustuhan nito. Si Jean, na nakatayo sa likod ng lahat, ay sinabing hindi niya inaasahan na mahilig pala itong magmalaki. Sumagot ang hari sa pagsasabing paminsan-minsan ay lumalagpas siya sa linya. Posible kaya na dahil naging kaibigan niya si Sona, nagiging bastos na siya ngayon. Si Jean, habang nakangiti, ay sinabing medyo nadala lang siya dahil gusto rin niyang maging kaibigan ito dahil pareho sila ng gusto. Nang inig ang mga mata ni Al nang sabihin ng lalaki na maaari niyang iantala ang pagbabalik ni Yona sa pamilya ng 5 taon at siya na mismo ang gagawa ng dahilan. Habang humaharap sa lalaki, tinanong siya ng hari kung posible ba ito para sa isang simpleng reserve standard bearer na katulad niya.
Ang bida habang nakabuka ang bibig ay sinabing ang lahat ng ito ay posible. Kumunat ang noo ng lalaki at nagtanong kung bakit niya ito ginawa. Bamuka ang mga labi ng ating bida nang sabihin niya na ang kanyang kapatid ay gustong magbenta ng mga bulaklak. Natigilan ang lalaki nang marinig ang kanyang mga salita. Nagpatuloy ang lalaki sa pagsasabi, paano niya malalaman? Ang isang taong may napakaraming emosyon. Ang tadhana ng isang asasin ay hindi angkop sa kanya. Sadyang mas may talento lang siya kaysa sa iba. Habang ginuganita ang isang masayang yuna, sinabi niya na gusto niyang makasama nito ang mga taong nakauunawa sa kanya. At matapos magretiro, ang pagmamayari ng isang tindahan ng bulaklak ay babagay sa kanya upang maging masaya siya. Lumitaw ang balintataw ni Phil Lane sa kanyang mata sa kauna-unahang pagkakataon. Habang nandidilat ang mata, sinabi niya na 2 beses na niya itong niloko, kaya maniniwala siya rito. Marahil ay may plano ito. Ang bida, habang ipinapatong ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, ay sinabing gusto niyang makuha ang tulong nito, at nagtanong siya sa ngalan ni Jean Grey, hindi ng Ron Candle. Habang yumuyukod, sinabi niya na aalis siya sa Samuel at isasama sina Dante at Vera din. Habang nakatingin, sa tuktok ng tore, sinabi ng hari na panahon na para maglaho siya. 1 linggo pagkaraan, sumunod si Kashmir kay Khan. Kumunat ang noo ng lalaki, napagtanto na nakarating siya sa itim na dagat. Huminto si Khan at sinabing nandoon na sila. Hindi nagtagal ay nakita ni Kashmir ang grupo sa tabi ng apoy. Ngumisi si Teleres at nagtanong kung ano ang ginagawa ng may asawang lalaki doon. Ipinikit ni Kashmir ang kanyang mga mata, habang bahagyang pinipigilan ang kanyang galit.